Hi everyone and welcome to Eureka's YouTube channel. For today's vlog, ang akin pong napiling topic na i-discuss sa inyo ay itong Form 1701Q na malapit na po ang deadline ngayong November 15 for the third quarter. Okay, so ano nga ba itong Form 1701Q? Ito po ay for individual taxpayer lamang na form para sa pagpa-file ng inyong annual income tax return. Okay? So, itong form na to ay ginagamit ng mga single proprietor, freelancer, professional, or mixed income earner. Okay? Meron na po akong previous vlog about itong mga single proprietor, freelancer, professional, and mixed income earner. So, ang aking highlight sa vlog na to is on how to uh, understand and how to fill out this BR Form 1701Q para maabot nyo yung future problem sa BIR. Okay, so it's important na malaman natin kung para saan to, paano to pinifill outan, and paano to pinafile correctly. Okay, so let us explore this Form 1701Q. Ito po ay may dalawang page. So we have the page 1 and page 2. Okay, itong form na to is again downloadable sa website ng BIR or pwede mo rin po itong magamit or ma-access through the offline EBIR form package para sa mga non-EFTS na taxpayer. Pero kung EFTS ka, meron din naman po ito doon sa EFTS application program ng BIR. Same lang naman ang format niya, pati sa computation niyan. Okay? Pero ang aking i-purpose sa inyo ngayon is about this offline EBIR form package na 1701Q. Okay, so let us proceed. The latest version of this form 1701Q is version 2018. So, doon po sa offline EBR form package, hindi ko na po dito papakita kasi meron na akong tutorial about that. Ilalagay ko na lang sa description below yung link para mapanood nyo to if ever na gusto nyo po So itong Form 1701Q, makikita nyo po doon sa offline EBR Form Package version 7.944 na version 2018 na siya. Actually, there are two version na nandoon. The first one, and then yung isa na may nakalagay na version 2018. So, yun po yung ating gagamitin. Okay? So, makikita nyo naman dito sa upper left nitong form na to, yung version niya na nakalagay 2018 tsaka yung page niya plus the title of the form. And also, nandyan sa number 1 is yung for the year, kung anong year yung ating pinafile. And number 2 is kung anong quarter. Ginagamit tong form na to sa tatlong quarter ng taon. We have the first, second, and third quarter. Yung first quarter is composed of the month of January to March. Second quarter, April to June. And yung third quarter, which ito yung ating ipafile ngayon, is July to September. Well, how about the fourth quarter, which is the month of October to December? Hindi na po tayo magpa-file ng 1701Q noon kasi doon na natin siya ipafile using the annual income tax return or the form 1701. Okay? So, dito naman sa number 3, tinatanong diyan kung ito ba'y amended return or not. So, naka-default na yan sa no. Pero if ever po na ito ay nag-amend ka na kasi una ka nakapag-file tapos mayroon kang kinorek, ay in-amend mo. So, that's the time na ang i-click mo ay yung yes. Ang number 4, naka-default yan sa 0. Pero kung meron kayong attachment sa form na ito, then ilagay nyo lang kung ilang pages yung inyong attachment. Okay, so that's yung parang pinaka-heading ng form na yan. And then, kasunod yan is yung part 1, which tells about the background or information of the taxpayer or the filer. So, yan, kung ano po yung in-entry nyo doon sa offline EBR form packet, nag-auto-populate na dyan. Except, yung hinihingi po niya dyan is yung number ano po, dito sa may taxpayer type. Kung ikaw ba ay single proprietor, professional, state, or trust. So, i-click mo lang dyan yung applicable sa'yo, which is commonly is yung single proprietor or yung iba naman sa mga taxpayer na registered as professional. So, yung professional ang kiniklik nila. And doon naman po sa number 8, yung alphanumeric tax code or also known as yung ATC. So, pipiliin mo dyan kung alin dyan yung applicable talaga sa iyo. Okay, so be careful dyan kasi may kinalaman yan doon sa tax computation mo later on. Okay, so kung may mga question kayo about that,
you can just comment down below at ating sasagutan yan. Okay? And then, next po is yung birthday. Ilalagay yung birthday dyan. Every time na gagamitin mo 'tong form na 'to, hihingit-hingi niya yung birthday mo, diyan sa number 11. And then yung email address, yan na po yung email na naka-default na doon sa offline EBR form package mo. And also yung number 13, citizenship, hinihingi yan every time na mag-fill out ka ng form na 'to. Pero hindi lahat ng form hinihingi itong birthday tsaka citizenship na 'to. I think sa form lang na ito for individual payer. Okay, so kasunod naman po is yung number 16, mamimili ka diyan. So depende dun sa pinilautan mo sa taas, dun sa number 8, yung ATC mo. Kung ikaw ay single proprietor, tapos ikaw ay nag-avail ng graduated income tax rate, so yan i-click mo yung graduated income tax rate. But under that, may subcategory ka pa, dalawa po yan. Meron yung itemized deduction and optional standard deduction. So, commonly is yung itemized deduction. Pero there are times also na ang inaabil ng taxpayer ay OSD. So, ito po kung ano yung inabil mong ah, tax rate mo nung first quarter, dapat hanggang sa second quarter, hanggang sa third quarter, hanggang sa annual, wag mong baguhin. Bawal po yun. Okay? So, within the taxable year, kailangan consistent kung ano yung pinili mo. Yun ang gagamitin mo. Okay? So, itong dalawang to, ano bang pinagkaiba nito? Okay, so i-discuss ko to further siguro sa mga susunod kong tutorial, yung mas deep na discussion about this. But for now, yung dalawang yan ay may pinagkaiba. May mga taxpayer na advantage sa kanila yung itemized deduction, wherein there are also taxpayer na advantage sa kanila yung OST in terms of tax minimization. So, parang lilit yung tax po, pero hindi naman tax evasion yun. It's a legal way on how to minimize your tax. Okay? So, another option there sa number 16 is yung 8% income tax rate, which is a flat rate po yan. So, iyan, hindi mo basta-basta piliin yan. Kailangan kung yan ay nakalagay dun sa certificate of registration mo, yung nag-avail ka ng 8%, then that's the only time na gagamitin mo po yan. Okay, so always refer to your certificate of your registration if you are not sure about that, kung graduated ka ba or 8% income tax rate. Pag sabing graduated ka, isang palatandaan ko is meron kang percentage. Okay, pero pag 8% ang pinili mo, wala kang 8%, wala kang percentage, tapos nakalagay doon sa COR mo na 8% or availing 8% income tax rate. Okay, so next part of this page 1 is yung sa information or background of your spouse. Only if applicable to you. Okay? Pero if ever na ikaw ay may spouse and then meron siyang taxable income derived dito sa Pilipinas, then pwede mong isama dyan. Pero I would suggest, depende sa inyo kung anong choice nyo, mas maganda, i-separate mo na lang yung kanyang pagpa-file. Mag-file na lang siya ng sarili niyang income tax. May advantage yun kasi para magkaroon din siya ng sarili niyang ITR at maaaring magamit na in the future purposes for whatever purposes gamitin niya. Okay? So, next part of page 1 is yung inyong total tax payable. Ito, hindi natin to ini-inputan. Nag-auto-populate yung amount dyan based dun sa input ninyo sa next page nito. Okay? And don't forget to sign kapag kayo po ay may babayaran sa bangko or sa HR. And then the last part, which is part 4, is yung details of payment mo. Kasi pwede ka naman magbayad ng cash or yung check. Okay po? So, anyway, let us now proceed man doon sa page 2. So, ito yung page 2 ng form na ito. Iba't ibang part din siya. So, continuation, ito na yung pinaka-part 5. Si part 4 yung last part ng page 1. So, ayan po, yung part 5, computation of tax due. Okay, i-discuss ko yan susunod. And then, sumunod naman po, ayun, part 5 pa rin siya, pero schedule 2 na to. Yung sa mas nauna is schedule 1, that is for the graduated income tax rate. Schedule 2 is for the 8% income tax rate. And then, sumunod naman po itong schedule 3,
which is dito naman po ini-input yung mga tax credit and payments. And the very last part, which is the bottom part, is yung schedule for about the penalty. And nandun sa pinakababa yung parang tax rate table nila. Okay, so isa-isahin natin. Sa page 2 po, this is for graduated income tax rate, yung schedule 1. Okay, so depende dun sa pinili mo sa page 1 kung ikaw ay graduated income tax rate, ito po yung part na kailangan mong pilotan. Okay, so itong page 2 na 'to, ayan makikita niyo po yung page number at yung version at, form number sa upper left. Okay, and then for every pages ng form na 'to, nag-a-appear yung PIN, tsaka of course dito sa page na 'to, yung mga succeeding page ng form, surname na lang or last name na lang ng taxpayer. So page 2, dito na po yung part 5 or the computation ng view. So napaka-importante ito, huwag kayong magkakamali ng pag-i-input kasi maapektuhan yung pag-view nyo kapag nagkamali kayo ng input. So let us discuss Schedule 1. This is for graduated income tax rate. So anong una natin pinipilatan? Of course, yung sales, yung revenue, receipt, or yung fee. So ito yung gross receipt mo. Ilalagay mo dyan sa line 36A. Tapos siyempre 'pag may cost of sales ka or cost of services mo, yung parang pinakapuhunan mo, halimbawa, isa yung let us say, just for example is yung taxpayer engaged into sale, trading, okay? So halimbawa po yung binenta niyang, product or commodities, kung magkano po yung puhunan niya, iyon ang tinatawag na cost of sales niya. Okay, in terms of services naman, yung direct cost ng services na ni-render mo sa siningil mo na yun, yun naman ang cost of services mo. Wherein kailangan mo 'tong i-less doon sa revenue mo or sa receipt mo para makuha mo yung iyong, ah, gross income. Okay, anyway, ang nagko-compute naman diyan is itong program na ito. Pero i-input niyo po yung sales sa 36A and 37B. Now, ano pang dine-deduct sa gross income? Yung mga expenses mo or yung tinatawag na allowable deduction. So, dalawa po yan. It's either the itemized deduction or the optional standard deduction na na-mention ko earlier na kaya nga sabi ko po, may kinalaman yung pipiliin nyo dun dito sa page 2. So, pag inabil ninyo yung itemized deduction from the first, second, and ngayon, kailangan itemized pa rin. So, ilalagay nyo po dito sa line 39A yung pinaka-total ng inyong expenses na na-incurred in the course or operation of your business. Okay? So, ito yung mga operating expenses na tinatawag in an accounting point of view. Tapos, kailangan ito ay supported ng mga receipt and invoices. Otherwise, baka ma-disallow yan ng PIR kapag nag-declare ka ng expenses na hindi naman supported ng mga resibo or valid receipt and invoices. Okay? So, optional standard deduction naman, 'pag 'yan ang pinili mo doon sa page 1, hindi ka na mag-i-input ng amount diyan. Automatic nagko-compute na yung system ng BIR kung magkano po 'yan. Okay, so next, pipilapan mo din aside from this one, yung total itemized deduction, ito naman kung taxable income mo nung previous quarter or quarters. Okay, since third quarter na ito, yung taxable income mo nung first and second quarter, cumulative yan doon sa second quarter. Kaya ang titignan mo na lang is yung previous quarter na final mo, which is yung second quarter, hanapin mo doon yung pinaka-taxable income up to date nung quarter na yon. So, makikita niyo po yun doon kung magkano yung taxable income nun, eh yun po yung i-input nyo dito. Okay? Importante po yun. Wag po kayong magkamaling mag-input dyan. Anyway, ipapakita ko mamaya sa baba kung saan galing yun. Dito po pala. Sa line 45, nung second quarter mo, yun po yung taxable income mo nung previous quarter. So, kung ano yung makikita mo dito sa line 45A nung second quarter ng 1701Q mo, yun naman ang ililipat mo dito or ikakopy mo dito sa 42. Okay? So, yung taxable income mo this quarter plus yung taxable mo previous quarter, mag-accumulate yan dito sa line 45. So, itong nasa line 45A, hindi yan yung taxable mo
taxable income mo for this quarter, but it is actually the cumulative taxable income mo for the 3 quarters. And then lalabas ko dito sa line 46 yung tax due mo. So, automatic kino-compute niya from the first quarter to second quarter and itong third quarter. Okay, so you might wonder, bakit ganun? Magkakadoble-doble na yung payment ko. So, hindi po totoo yun. Tingnan natin sa susunod na page naman po, yung I mean sa susunod po na part ng form na 'to, yung, magiging impact ng computation. Okay, so ito na po. Yung schedule 2 naman is for 8% income tax rate. So, kung ikaw ay nag-avail ng 8% income tax rate, yung first part or I mean yung schedule 1 ay hindi mo pipilatan yun, kundi itong schedule 2. So, ang i-input mo lang po dito sa 8% income tax rate is yung line 47. Ilalagay mo yan yung gross receipt mo. Okay? And then, ilalagay mo rin po yung taxable income mo or tax or loss mo nung previous quarter. So, titingnan mo din po doon sa line 50 pay nung second quarter mo. Okay? And then, mag-accumulate po yan dyan sa 51 bago lalabas po yung tax due mo. But, don't forget na i-less yung 250,000 exemption dito po sa line 52A. Kailangan nating i-input yan. Yan po yung allowable na exempt tax exemption ng isang individual. Okay, pare-parehas po yan. So, don't forget kasi pag hindi nyo nailagay yan, magkakaroon yan ng input doon sa due mo. Okay? So, don't forget po na ilagay yung mga details na yan. And besides the income tax rate, mas madali po dahil tatlo lang naman po yung ating ini-input dyan. So, ang pinagkaiba nito doon sa graduated income tax rate, hindi dito ini-input yung, what do you call this one, yung mga expenses tsaka yung cost. Kasi naka-flat rate na siya sa 8%. Okay? Yun ang pinagkaiba nila. Ito naman sa Schedule 3, ito na po yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung sa inaakala niyo po na magkakaroon kayo ng dobleng tax payment dahil na nagbayad ka ng first, nagbayad ka ng second, kung meron man po, tapos pagdating nag-third, nag-accumulate pa rin siya. Hindi po. Kasi pagdating po dito sa Schedule 3, kung magkano po yung tax payment na binayaran mo ng first 2 quarter, cumulatively ilalagay mo po dito sa line 56A. Okay, para whatever your tax due, madideduct na po yung nauna mo nang naibayad at kung ano na lang po yung natitira, yun na lang ang magiging tax payable mo as of today. Okay? Tapos kung meron ka naman pong mga creditable withholding tax na iki-claim, ilagay mo lang po dito sa line 57. Okay? Nung mga previous quarter kung meron siyang kinlaim na withholding tax. Kung ngayon namang third quarter ay magki-claim ka rin, pwede mo rin pong ilagay diyan yung total. Provided, however, na kailangan na isab mo siya. Okay? Gamit po yung ALPA-list data entry module ng BIR. Then, piliin niyo po yung SAWT, tapos Form 1701Q. Pero mostly of the taxpayer, hindi nila ginagamit itong creditable withholding sa quarterly, kundi doon na po nila sa annual ginagamit. Pero depende po sa inyo kung sa quarterly niyo gagamitin or sa annual, basta hindi niyo po dodoblehin na nagamit niyo na sa quarterly, so gagamitin niyo ulit sa annual. Isang beses lang po allowed na gamitin yung creditable withholding na iyan. Okay? So dito naman po sa line 59, tax paid if return is previously filed or pag amended po. Halimbawa, yung una mong na-file na 1701Q, nakapagbayad ka na, tapos na-check mo, kinulang pala, so in-amend mo siya. So, siyempre, kailangan LS mo na yung naibayad mo para ang lalabas na lang na tax mo is yung kung magkano na lang yung kulang mo. Okay? So, yan po yung ng highlight ng Schedule 3 na 'to na tax credit payment. 'Pag may mga tanong pa po kayo, comment niyo na lang at try nating sagutin kung kaya. Okay. So, 'yan po, makikita natin 'yan na itong tax credit payment na 'to ay may, important role na gagampanan doon sa magiging tax due mo. Dahil kapag nagkamali ka input dito, meron kang hindi nailagay, maggugol ka na bakit ang laki pa rin ng iyong tax due, meron ka naman ng mga,
creditable payment or creditable taxes na pwede mong i-claim. Okay? So, careful po tayo dyan. Maging maingat din tayo dyan. And this is the last part of the Form 1701Q, yung Schedule 4 ng form na to is yung penalties. Of course, ayaw natin to. Kailangan natin i-avoid to. Okay? Kasi kung na-late ka, automatically, kung may tax due ka, tatlo agad yung penalty mo. We have the surcharge, which is 25% of your tax due, and 20% interest ng iyong tax due, and yung compromise depende yan sa gross receipt mo. So, yung gross receipt na yon, doon yun sa revenue mo, yung naresibuhan mo. Okay? So, hindi yan basta-basta lang na kung magkano lang yung gusto nyong penalty. Mayroon pong table yan na sinusunod si BIR. Okay? So, mapansin nyo rin po dito sa baba, dyan po yung parang table nung tax rate natin. So, itong nasa bandang kanan, yan na po yung pinaka-latest na sinusundan po natin na, na tax rate. Okay? So, whatever na excess po na or tax payable mo, makita mo po dyan, yan ay bayaran nyo sa mga accredited bank ng BIR, sa mga revenue collection officer ng BIR, or pwedeng online payment or other channel of payment na allowed ng BIR. Okay, so I hope may natutunan po kayo sa discussion nito, and kung may mga tanong pa po kayo, wag po kayong mayamang tanong, kahit i-comment mo na lang. Okay, so before I end this vlog, gusto ko lang pong pasalamatan ang aking kauna-unahan at isa-isa as of today na member, na nagpa-member po. Okay? I don't know kung extreme to, paano man to basahin. Maraming salamat sa iyo, kapatid, for supporting my small channel, and sana maging baluyan ka ng blessing, hindi lang sa akin kundi sa iba. Thank you for sharing your blessing, and therefore uh, I declare more blessing sa iyo po. So this is all for now. Thank you, and until next vlog.